Ang iyong sistema. Huwag mo akong istorbohin. Anong ibig mong sabihin? Wala. Ituloy mo lang. Hindi kita sinasabi. Ay, kailangan nating pag-usapan ang agham at kahusayan. Si Li Zihua ay isang potensyal na mandirigma na. Ang kanyang talento ay pambihira. Ang mga mapagkukunan ay nasa kanyang mga kamay lang, para magamit sa pinakamataas na halaga. Hindi lang ito para sa mataas na passing rate ng paaralan, kundi para rin sa dakilang layunin ng sangkatauhan na labanan ang alon ng mga halimaw. Ibigay mo ang pwesto. Bibigyan ka ng paaralan ng 20,000 piso bilang alawan sa nutrisyon. Gamitin mo ang perang ito para magsimula ng maliit na negosyo. O kaya maging isang ordinaryong empleyado. Hindi ba mas mabuti ang tahimik na pamumuhay? Kailangan mo bang pumunta sa frontline para mamatay? Para hindi rin matahimik ang mga magulang mo sa ilalim ng lupa. Namatay ang mga magulang ko sa pag-atake ng mga halimaw. Walang natirang bangkay. Ito ang kompensasyon ng Estado para sa kanila. Ito ang bagay na kanilang ipinagpalit gamit ang kanilang buhay. Bakit siya ang bibigyan ng pagkakataon, si Li Zihao? Dahil ba sa apelyido niyang Li? Kapatid ng iyong anak. Alainan. Dahil sa kawalan mo ng diwa ng pagkakaisa, napaka makasarili mo. Hindi ka namin kayang tanggapin dito sa Third High. Pirmahan mo na at umalis ka na. Ihihinto ko ang iyong record. Walang record. Walang kahit anong mataas na paaralan sa Jiangsheng na tatanggap sa iyo. Kung ayaw mong maging marangal. Sige, tutulungan kita na maging marangal. Magsisisi ka. Ito na ba ang aking bagong simula? Uy, saan galing ang estudyanteng ito? Malayo ka yata sa tamang lugar. Hindi ito isang internet cafe. At hindi rin ito isang aklatan. Umalis ka na. Baka mapraning ka pa at umihi sa pantalon. Kailangan pa kitang linisin. Paparito ako para mag-apply. Mukha namang hindi ka pwedeng magtrabaho. Ang lugar na ito ay hindi magandang balita. Araw-araw may mga taong dinadala palabas. Sigurado ka bang ayaw mong umalis? Haha, tingnan niyo ang katawan niya. Kahit anong hangin, matutumba na siya. Pumunta pa sa katayan. Ay, bata pa masyado. Paano siya napunta sa ganitong lugar? Sugal ako na hindi siya tatagal ng kalahating araw. Sa amoy pa lang, tiyak na susuka na siya. Ha. Alam mo ba kung para saan ito? Pagtaga ng baboy pero hindi ito ordinaryong baboy. Ito ay bakal na baboy na kumakain ng tao. Alam ko. Pero kulang ako sa pera. Sige, kulang ka sa pera, ha? Mukhang isa ka ring estudyante. Siguro may pinagdadaanan ka. Nandyan ang tubo at brush. Ikaw ang bahala sa paghugas ng bituka. Medyo marumi pero ligtas. Bibigyan ka ng 200 araw-araw na bayad. Ding! May na-detect na kakaibang hayop. Na-detect ang kakaibang hayop. Na-activate na ang sistema ng pagpatay. Kuya Beer, ako ay mula sa Marshall High. Ha. Bakit pumunta dito ang mga estudyante ng Wugao? Nagtigil na sila sa pag-aaral. Yung batang lalaki mula sa Wugao.
Medyo interesting. Marunong bang pumatay? Hindi. Hindi mo alam paano gawin. Masyadong mabigat ang buto na lagarin na ito. Hindi mo ito mapapaikot. Nasugatan ang likurang paa ng Mabang Toro dahil sa kuryente, hindi na ito makagalaw. Pumasok ka at patayin mo ito, may lakas ka ba? May lakas. Grabe, totoong lalapit siya. Nabaliw ka ba? Iyan ay Mabang Toro nga. Kapag nagalit, kayang bumangga sa pader. Hihi. Ding, napatay ang kalahating halimaw na baka. Nakuha ang 0.5 na puntos ng pagpatay. Oh. Oh. Hindi pa ako nakapatay ng halimaw. Lalo na hindi ako nakapatay ng tao. Tanging ang paraan ng pagputol ang naulit ng maraming beses sa ugaw. Taas ng talento, kalasag. Taas ng talento, sanay sa kalasag puting. Pangunahing katangian, batas ng kalasag 378, taas ng talento, sanay sa kalasag puting. Dati niyang talento ay karaniwan lang. Hindi masyadong maganda, pero hindi rin sobrang pangit. Sa kabuuan, katamtaman lang ang antas ko. Para sa akin ngayon, kahit makapasok ako sa Universidad ng Mandirigma, hindi na rin ako pupunta. May sistema na ako ng pagpatay. Sino pa ang gustong pumasok sa eskwela? Diretso na lang sa hangganan para labanan ang mga halimaw. Pero syempre, kailangan mo munang may lakas para protektahan ang sarili mo. Talagang napunta ka sa tamang lugar sa paminggalan na ito. May puntos ka para sa pagpatay. Mas maliit pa ang panganib. Akma ito sa unang yugto ng ligtas na pag-unlad mo. Unahin mong palakasin ang kakayahan mo. Ang bilis niyang nakasanayan. Kakatapos lang ng batang ito na pumatay ng isang buitre. Yung lugar na puno ng bahagyang asul na enerhiya na bakas. Ang karaniwang tao kapag tumingin dito, tiyak na magkakaroon ng masamang panaginip. Hindi lang siya hindi nagkaroon ng kahit kaunting hindi komportable. Sa halip, siya ay labis na nasasabi. Ngunit siya, hindi iyon kawalang sala. Hindi rin iyon malamig na pag-ugali. Iyon ay isang pagnanasa ng mga ngaso kapag nakita ang kanyang biktima. Isang tao talaga. Ah! Ding, matagumpay na napatay ang kalahating kakaibang hayop na baka. Nakatanggap ng 0.5 punto sa halagang pagpatay. Ah! Ding, matagumpay na napatay ang kalahating kakaibang hayop na baka. Nakatanggap ng 0.5 punto sa halagang pagpatay. Ano nang hinihintay nyo? Kumilos na kayo. Lahat kumilos na. Grabe, halos manhid na ang kamay ko sa sobrang pilay. Hala, hindi ko na kaya. Kailangan kong tapusin ang isang araw na gawain ngayong umaga. 4.6. 4.5. Matagumpay na napatay ang kalahating kakaibang hayop, 4.5. 4.5. Nakakuha ng 0.5 punto sa kasanayan sa pagpatay, 5.0. Dali, 5.0. Hatiin na ang 5.0. Huwag maging tamad, gumalaw ka ng mabilis. Wala na si Kuya Bear. Nagawa na namin ang lahat ng mga hayop ngayong araw. Ay. Natapos ang isang buong araw ng trabaho sa isang umaga. Taga, teknik ng kutsilyo puti.
Sining ng pakikipaglaban, batayang kutsilyo antas 5. Naipon na ang halaga ng pagpatay. Noong nakaraang buhay, ako'y madalas magbasa ng iba't ibang online na nobela. Siyempre alam ko kung paano gamitin ang halaga ng pagpatay. Puntos para sa sistema, di ba? Siyempre naiintindihan ko. Gising na si Mang Li, oras na para kumain. Ay. Ngayon, ikaw ang may pinakamaraming baka na inasikaso. Ayon sa ating hindi nakasulat na alituntunin, dapat kang kumain ng pinakamabuti. Dito, hindi na natin pag-usapan ang iba. Sapat na ang karne ng baka. Talagang hindi pangkaraniwang uri ng karne ang ganitong baka. Kaya ba ni Kuya Xiong na magdala ng mas maraming kakaibang hayop bukas? Bakit hindi ka pa rin nasiyahan sa ginawa mo ngayon? Meron pang hapon. Nasa daan pa rin. Kuya Inu, kuya. Pakiusap, wag mo nang sabihin pa. Siguro may pagka-psychopath itong batang ito. Parang adik na sa pag-aayos. Magdagdag ng sistema. Lakas ng isip, 1-0, lahat inilaan sa antas ng martial arts, mortal 5/20. Hindi ba mas magiging mabilis ang pagproseso nito ngayon? Buhay na buhay na. Tito Li, magpakatino ka. Opo, Kuya Xiong. Grabe Tito Li, ano ba ang ginawa mo? Tapos na. Lahat tapos na. Nagawa ang pagpatay sa kalahating halimaw na bakal na baboy. Kakayahan, sining ng pagsaksak nakakuha ng 1.0 puntos na pagpatay. Ang pagpatay sa na-electrocute na kalabaw ay 0.5 puntos lamang. Ang buhay na bakal na baboy ay nagbibigay ng 1 puntos. Mas mataas ba ang puntos na nakukuha mula sa buhay na halimaw? Bago magtanghali, hindi pa ganito kalakas ang batang ito. Paano naging ganito kalakas pagkatapos lang kumain ng tanghalian? Diretsyong pinatay ang bakal na baboy. Hindi ba't ito ay kaya lang ng mga mandirigma? Baka mandirigma nga ang batang ito. Aba! Batang lalaki, ikaw ba talaga ang estudyante sa mataas na paaralan? Alainan. Si Feng Gugaw ay tumigil sa pag-aaral. Hindi ba siya high school student? Sinasabi mong isang mandirigmang nakapagpatumba. Nang kakaibang hayop, naniniwala ako. Nabulag ba ang mga mata ng mga tao sa Feng Gugaw? Bakit pinatigil ang isang promising na batang ito? Agad mong alisin ang baboy na ito, Laoli. Huwag mong sayangin ang oras sa susunod. Oy! Matagumpay na natalo. Dagdagan ang kill score ng 0.5.
Nakapag-ipon na ang kill score ng 0 puntos. Ang bilis mong makuha ang kill score para mag-level up. Mas mabilis pa sa inaasahan ko. Ginagamit ng sistema ang lahat ng kill score. Iangat ang antas ng martial arts. Kapatid Beer. Uy, kapatid, sabi mo. Hindi ba pwedeng huwag nang e-electrocute ang mga nasa likod? Diretso na lang ilabas. Ang ibig mong sabihin, lahat na natitirang siyam ay huwag nang e-electrocute. Ipapakita na agad para ikaw na ang bahala. Oldly, pumunta ka na at isara ang breaker. Kuya Xiong, hindi yata tama yan. Magkakaroon ng problema. Nandito si Brother Shen. Anong pwedeng mangyari? Kung sinabi mong buksan, buksan mo na. Walang kwentang maraming tanong. Sige, magpatuloy ka. Ding, napatumba ang kalahating halimaw na bakal na baboy. Nakuha ang halaga ng pagpatay 1.0. Sarap. Sobrang sarap. Ngumiti siya, hindi naman ito isang baliw, di ba? Nasasabik na sa paghawak ng mga halimaw. Grabe, 20 taon na akong nagtataga. Unang beses kong makita ang ganitong tao. Ang taong ito ay dapat pahalagahan. Hindi siya dapat galitin kailanman. Laoli. Ilabas mo na lahat ng natira ng sabay-sabay. Ho ho. Ang lakas ng ganito, nagtatrabaho sa sariling slaughterhouse. Hindi ko ito maisip kahit sa panaginip. May natitira pa ba ngayong araw? Wala na, Kuya Shen. Nagawa na lahat ng mga order ngayon. Sige, aalis na ako. Hey Kuya Shen, ingat ka. Salamat sa iyong pagsusumikap. Esan. Huwag na kayong tumayo dyan, magtrabaho na kayo. Hindi niyo ba nakikita na maraming baboy ang naghihintay na ayusin? Kumilos na kayo, bilisan nyo. Ihila ang trailer. Magsimula na kayo. Aba. Tao pa ba ito? Isara mo ang bibig mo. Huwag kaming isali sa gulo mo. Mula ngayon, siya si Ginoong Shen. Hindi mo pwedeng pag-usapan. Tatay Li, mula ngayon, kailanman dumating si Kuya Shen. Kailanman siya aalis, ayos lang sa kanya. Bayaran siya ayon sa pinakamataas na pamantayan. Kung hindi pa ito ang pinakamataas, doblehin pa ang bayad niya. Ako si Xiongji. Kakayahan, sanay sa pagsasagawa ng patalimputi magdagdag. Kakayahan, sanay sa pagsasagawa ng patalimputi lahat ay idinagdag sa antas ng martial arts. Tama, lahat ay idinagdag sa antas ng martial arts kakayahan, sanay sa pagsasagawa ng patalimputi.
Ang pinag-aaralan ay ang itinataguyod ng Dragon Country sa mga mataas na paaralan sa buong bansa. Paghasa ng ki hanggang sa rurok ng karaniwang tao. Ito ang tinatawag na perpektong karaniwang katawan. Sa ikatlong taon ng mataas na paaran, nagtaglay ng perpektong karaniwang katawan. Kaya nagkaroon ng kwalifikasyon para sa pagpasok sa karaniwang universidad ng martial arts. Pagkatapos umakyat sa universidad, maaaring mag-aral ng advanced na mga technique sa martial arts. Upang maging isang breakthrough na mandirigma. Ang sistema ko ay tinatawag na kill value system. Hindi ito sistema ng pag-aaral. Maaari bang lumakas sa loob ng Ivory Palace? Kailangan lang ng patuloy na pagsasanay. Patuloy na pagtalo sa mga kakaibang hayop. Para makakyat ako sa pinakamabilis na paraan sa tuktok. Sa mundong ito, laganap ang mga kakaibang hayop. Laging may panganib. Isa na itong uri ng kasalanan. Aalis ako sa bayan. Papunta sa wild zone. Sa mga lugar kung saan talagang laganap ang mga kakaibang hayop. Doon lang talaga ako mabilis na lumaki. Binuksan ni Uncle Lee ang pangunahing switch doon. Mga 10 siguro ang inilalabas niya. Anong ibig mong sabihin, 10? Bro, nagbibiro ka ba? Matibay ang balat niya. Isang malakas na toro. Sabay-sabay kayong 10. Parang isang pader ang bumagsak sa akin. Wala kang lugar na pagtatakbuhan. Kuya Xiong, alam ko na. Pagkatapos nito, kailangan ko pang bumalik para mag-ensayo. Huwag sayangin ang oras sa pagbukas ng tarangkahan. Ikaw na ang magbukas, Kuya Lee. Kung may mangyari, ako ang mananagot. Kung hindi niya kayanin, agad mong isara ang pinto. Ang bilis ng reaksyon ng nerbiyos na dulot ng pagiging perpekto ng mortal. Tiyak na may pagbabago sa kalidad. Susunod na batch. Para kang naghiwa ng pakwan. 10 buhawi na toro. Kahit na may mga formal na mandirigma na dumating. Hindi nila masasabing madali silang mananalo. Isang gabi pa lang ang lumipas. Isang gabi lang. Bakit parang lumakas na naman ang batang ito? Roar! Tama ba ang balita, Haoje? Si Shen Chanzen ay nandito para harapin ang mga halimaw. Ithwe, hindi ako nagkakamali. Tinanggal na siya sa paaralan. Ang pulubi na ito, bukod sa magbenta ng lakas sa ganitong lugar. Saan pa kaya siya pupunta? Uy, nakikipag-ugnayan sa mga kakaibang hayop. Dating estudyante ng universidad. Ngayon ay napunta sa ganitong trabaho. Nakakatawa talaga. Ito ang tinatawag na putik na hindi mapanatili sa pader. Hahaha. Akala ko ay dahan-dahan kung matutukso siya sa paaralan. Hindi ko inasahan na ganito siya katigas. Ayaw talagang ibigay ang pribilehiyo. Pero ayos lang. Sa paaralan, kailangan kong mag-ingat sa epekto. Ngayon, wala nang limitasyon mula sa paaralan. Kung hindi pwedeng mahina, diretso sa malakas. Binabati kita, Haoje. Yung lakas na ito, Haoje, naabot mo na ang malaking tagumpay sa kalikasan. Katatapos lang ng kagabi ang pag-angat mo. Ngayon, kaya ko ng isang kamay lang. Patayin ang dating si Shen Chen. Kung magpapakita siya ng kaalaman, ibigay mo na ang mga gamit, at magyukod ka ng 3 beses sa akin. Baka bigyan ko pa siya ng pagkain. Kung ayaw niyang tanggapin ang paanyaya, tatanggapin niya ang parusa. Huwag mo akong sisihin kung hindi ako magpapakumbaba. Papigilan ko siyang magpatuloy sa pag-aaral ng martial arts habang buhay. Tara, tingnan natin ang ating henyo na si Shen Daishan. Kumusta na ang kanyang galing sa paghawak ng kakaibang hayop? Ah, parang wala ang ganitong tingin kay Shen Tian sa alaala ko. Siguradong ayaw niyang mapunta sa katayan. May galit sa puso. Ano bang kinatatakutan mo, tao ka lang naman? Huwag kang magkunwaring mabagsik. Ikaw ang bahala sa mga kakaibang hayop dito. Sa maliit mong lakas at dugo lang ba aasa? Siguro kahit balat ng baka, hindi pa mababasag. Tama si Haoje. Mukhang ang batang ito ay para lang magwalis. Anong kinakatakutan niya gamit ang kutsilyo? Akala niya sarili niya ay isang mandirigma na. Shen Tian, wala na akong oras makipag-aksaya dito sa'yo. Ibigay mo na ang dokumento ng paglipat ng pribilehiyo.
Basta makinig ka lang at sumunod ka. Maaari kong kalimutan ang mga nakaraan. Kahit na maaari kong batiin ang punong guro. Bakit hindi ka pa nagpapasalamat kay Haoje? Mabait si Haoje. Iniwanan ka ng daan. Ano kung hindi ko ibigay? Mga taong walang hiya kahit binigyan ng mukha. Akala mo ba hindi kita kayang parusahan kahit wala ka na sa paaralan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kalakas ang isang tao na nakamit ang karaniwang kalagayan. Akala mo ba ang utak ng mayaman na anak ay puno ng mga butil ng munggo? Karaniwang kalagayan. Hindi mo makikita ang mga buto ng baka sa sahig. Mga totoong baka yan. Hindi ganon ang paraan ng pagtatanong. Natakot na. Huli na. Hahaha. Malakas si Pengshi, ang kapangyarihan ni Haoje. Pinapahimatay ang batang ito gamit ang kamao. Ito ba ang sandigan mo? Ganap na karaniwang tao. Walang iba pa. Paano ito posible? Ako mismo ay ganap na karaniwang tao. Pagkatapos nitong suntok, kahit kahoy pa, pwedeng mabutas. Paano makakatanggap si Shentian itong basura na to? At sobrang gaan pa nitong pagtanggap. Bitawan mo, hindi na ako makagalaw, hindi na makagalaw. Kanina sabi mo gusto mong pigilan ako sa pag-aaral ng martial arts. Bitawan mo si Haoje. Ay, talagang ang mga kakaibang hayop dito sa lupa. Siya ba talaga ang nag-ayos nito? 2:00 na. Gaano pa kalayo para makamit ang antas ng mandirigma? Iyan ang lakas ng loob. Yung nakapagharap na sa kakaibang hayop. Yung nakakita na ng malalaking laban. Hindi na kailangang manakit pa. Isang tingin lang. Sapat nang takutin ang mga duwag. Mahihirapan ka bang sagutin ang tanong kanina? Hindi mo ba gustong sirain ako? Dito lang ako, nakatayo. Ayaw ko na, hindi na ako tatakbo. Shen, pasensya na, nagkamali ako. Mali talaga ako. Anong kamay ang ibinigay kanina? Dahil hindi naman makakagawa ng kahit ano ang kamay na ito. Bakit hindi na lang ito itapon? Tara na. Sobrang brutal, ang batang ito ay tiyak na magiging isang tao sa hinaharap. Susunod na batch. Wala na si Kuya Shen. 2:00 na, nandito lahat ang 40 na mabangis na baka na dinala ngayong umaga. Isang buong umaga. Nalulunod ako sa pag-aasikaso ng mga kakaibang hayop. Halos nakalimutan ko na ang oras at dami. Kain na. Ay naku, dumating na si Master Shen. Punong-puno ng malaking nilagang baka, hahaha. Ay! Hindi ako naninigarilyo. Hehe, anong alitan mo sa batang iyon ngayon? Hindi na ako magtatanong pa. Pero mukhang hindi basta-basta ang batang iyon. Nasaktan mo siya sa kamay. Mukhang tapos na ang alitang ito. Alam ko. Diretsong sabihin ni Kuya Beer. Yesi, itong pamilihan ng karne ay isang lugar lang na para sa mga walang magawa. Para ito sa mga walang kakayahan. Yung paraan mo ng pagpatay gamit ang kutsilyo. At yung tapang mo sa pag-ayos sa batang sili kanina. Hindi ito malilinlang ng mga ordinaryong tao. Kuya Shen, huwag mo sanang isipin na masyado na akong maingay. Hindi ka talaga mapipigilan. Ang amoy ng dugo sa batang ito. Mas mabaho pa kaysa sa amoy ng isang dekadang katayan.
Imposibleng makontento siyang magkatay ng baka dito habang buhay. Gusto ko lang itanong, ano ang balak mo sa hinaharap? Kung wala kang mapupuntahan, pwede kitang bigyan ng kontak. Pumunta ka para maging bantay ng mga malaking pamilya sa lungsod. Maraming pera, kaunti ang gawain at maganda pa ang tingin. Sa galing mo, madali lang para sa'yo na maging pinuno ng mga bantay. Hindi na kailangan. Gusto kong pumasok sa militar. Gusto mong pumasok sa militar. Kapatid, nababaliw ka ba? Doon ba ang lugar na pinupuntahan ng tao? Ang harapan ay parang gilingan ng karne. Ilang tao ang pumapasok doon. Walang natitirang kahit buto. Doon ay makikipaglaban sa tunay na mga halimaw. May kakayahan ka ba? Saan ka man, hindi ka makakain ng masarap. Kailangan mo pang isugal ang buhay mo doon. Alam ko na iyon ay gilingan ng karne. Ngunit doon lang ako makakakuha ng gusto ko. Ano ang gusto mo? Gusto ko ng teknik para makapag-breakthrough sa antas ng mandirigma. Ang mga pamilyang mayaman ay nagmamay-ari ng lahat ng yaman. Tanging sa mga lugar na hindi tumitingin sa pinagmulan. May pagkakataon akong makuha ang gusto ko. Sige, may tapang ka. Ngunit ang mahigpit na batas ng federal na pag-recruit ay edad 18 pataas. Tila hindi mo maabot kahit ang pintuan ng kampo. Pero, hindi ibig sabihin na walang ibang mapupuntahan. Kung hindi ka makapasok sa regular na hukbo, pwede kang maging isang mercenary o tinatawag na wild hunter. Sa labas ng lungsod ay teritoryo ng mga kakaibang hayop, at isang lugar na walang batas. Doon, hindi tinitingnan ang edad. Hindi tinitingnan ang pinagmulan. Tinitingnan lang ang isang bagay. Kung sapat ba ang bilis ng iyong kutsilyo. Kung sapat ba ang tibok ng iyong puso. Ngunit hindi lahat ay makakapasok sa larangang ito. Hehe, sa hukbo, ang mga karaniwang mandirigma. Kailangan ng 3 taon o higit pa ng mga tagumpay sa digmaan. Sa mga kamay ng mga manghuli, ang mga gamit ng taong nawalan ng malay ay walang may-ari. Basta malinis ang kamay at paa, walang mag-aalaga. May kilala akong matandang tagapamagitan. Kaya niyang bigyan ka ng pansamantalang hunter D. Hindi rin ako magpapakahirap ng walang kapalit. Pagyaman ka na, kapatid. Huwag mo lang akong kalimutan. Maraming kaibigan, maraming daan. CJ, maghihintay ako ng balita mo sa 2 araw. Sa mga susunod na araw, magdadala pa ako ng kalahating kakaibang hayop. Magpa-practice lang ako. Putang ina, talaga namang kakaiba siya. Tama ang pinustahan ko. Ngayon, may utang na loob ako sa kanya. Baka sakaling makatulong siya balang araw. Ang pagiging isang bayarang mandirigma sa disyerto ay parang isang mapanganib na trabaho. Pero wala akong ibang pagpipilian. Hindi titigil si Lizihaw ng basta-basta. Kailangan kong lampasan ang antas ng mandirigma. Kung gusto kong maging mas malakas, kailangan kong patuloy na paunlarin ang aking lakas. Ito ang epekto pagkatapos ng matinding pagwawalis ng espada. Kailangan kong pigilan agad ang pag-aalimpuyo ng damdamin. Ito ang kapital na nakuha ko sa walang humpay na pagtutulak ng espada. Tanging ang lakas ang hawak ko. Saka lang masasabi kong buhay ako. Lahat dagdagan ng pangunahing paraan ng pagpapalakas ng katawan. Puno na ang pangunahing paraan ng pagpapalakas ng katawan. Kapag ang naipong halaga ng pagpatay ay umabot ng 100 puntos, maaaring upgrade ang kasalukuyang talento. Pag-upgrade ng talento, tama lang, kailangan ng pangkaligtasan na baraha. Kakayahan, sanay sa paghawak ng kutsilyo puti maaaring upgrade ang kakayahan ay pundasyon. Kakayahan, sanay sa paghawak ng kutsilyo puti maaaring upgrade, kailangan itong patatagin upang makapagpatuloy. Natuto, batayang paghawak ng kutsilyo 5/5 kumpleto, batayang pagpapatibay ng katawan, 8/8 kumpleto kakayahan, sanay sa paghawak ng kutsilyo puti, dapat may pangkaligtasang baraha. Ding! Nakita na ang host ay may sapat na halaga ng pagpatay. Gusto bang i-upgrade agad ang kakayahan? A-upgrade ang kakayahan. Matagumpay na na-upgrade.
Ito ang kapangyarihan ng berdeng talento. Ito ang espada ng langit. Subukan ang kalidad. Ah! Napakalakas na kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng berdeng talento ay higit pa sa inaasahan. Ang pagsasama ng lakas at pag-ayos ng espada ay talagang isang pambihirang kakayahan sa pagwasak ng kalasag. Hindi ito tao. Malinaw na mabangis na hayop na nakabalot ng balat ng tao. Buti na lang hindi namin tuluyang nilabanan siya. Ang ganitong tao, basta hindi mananatili magpakailanman sa disyerto. Sa huli, aakyat siya ng mabilis. Tapos na ang kargamento. Kakayahan, likas na buto ng kutsilyo berde. May likas na kakayahan sa berde kakayahan, likas na buto ng kutsilyo berde. Kakayahan, likas na buto ng kutsilyo berde. Mas tiwala na pumunta sa ligaw na lugar kakayahan, likas na buto ng kutsilyo berde. Hahaha Chuan. Kuya Shen, ayos na ang hiniling mo. Naghihintay si matandang multo sa abandonadong garahe sa hilaga ng lungsod. Ibinibigay niya ang kutsilyong panghukay ng buto bilang sandata mo. Salamat. Hindi nagsara para sa mga walk-in na customer. Magpapagawa ng sasakyan sa kabilang tabi. Sabi ni Kuya Beer, ako ang magpunta. Haha. Yung bobo na beer, para bang may uod sa utak. Ito ay isang daycare. Bakit mo ako pinapadala dito na may suot pang diaper? Na batang nagsusuot pa ng diaper. Sertipiko ng mga ngaso. Mag-apply ng sertipiko. Alam mo ba kung saan iyon? Iyong lugar na nakakain ng tao. Hindi para sa mga estudyanteng tulad mo na magpunta doon. Hihi. Sapat naman ang bayad. Hindi naman talaga para sa iyo ang trabahong ito. May isang pansamantalang grupo na tinatawag na Hunt Dogs. Ang orihinal na tagadaga ay nasugatan ng malubha kahapon kaya hindi magagamit. Kailangan ngayon ng kapalit agad. Magkikita kita sa North Outpost Card bukas ng 5 ng umaga. Hindi nila iniintindi kung sino ka o gaano ka kalaki. Basta may hawak kang kutsilyo. At handang harangin ang mga kakaibang hayop, tatanggapin ka nila. Bayad. Pag-usapan natin ang bayad kapag buhay kang nakabalik. Sabi ko na agad ang totoo. Ako ang bahala sa pag-aayos at pangolekta ng bayad sa ahente. Paglabas mo ng pintong ito, mananatili ka ba sa disyerto magpakailanman? O makakabalik ng ligtas? Wala itong kinalaman sa akin. Hoy! Tao ng hena na may isang mata ang tunay na magaling. Para mabuhay, huwag magsalita, magdala ng espada. Kakaibang tao. Ha! Putang ina, nasaan yung bagong tao na sinasabi ng matandang espiritu? Kung hindi pa siya darating, aalis na ako. Ngayon, mga baguhan. Pero ang yabang naman nila. Hehehe, anong nagmamadali? Walang bagong kasapi na mag-aaklas. Yung bakal na rinoceros, hindi basta-basta mahuhuli. Sana ay may matibay at malakas na tao. Huwag sanang madali ang dalhin ng mga halimaw. Siyam na 527, sumali na. Hahaha. Siyam na 527, sa tingin ko 250 yan.
Mas malalim pa ng 1 pulgada. Maaari kong gawing walang galaw ang kanyang kamay. Eto. Putang ina, talagang nalito na ang matandang ito. Itong estudyanteng ito na umiinom pa ng gatas. Dalhin sa disyerto, magiging pabigat lang. Sa huli, ako pa ang kailangang mag-alaga. Yan ang gagamitin mong pangtanggal ng buto. Balak mo bang magpahaba ng kuko sa hayop, Githen? O balak mong ipasok ang pinutol mong bahagi sa bibig ng hayop? Tama na. Boss, Anong pangalan mo? 9,527. Sumakay na. Ginoo. Sinabi ng ama na magpahinga ka ng mabuti. Walang pasok sa Martial Arts University ngayong taon. Ulitin ang taon. Si Ginoong Shantian ay magpapadala ng tao para ayusin ito. Para ipagtanggol ka. Umalis ka. Iyan ay nangyari 6 na buwan na ang nakalipas sa ang kristal ng enerhiyang mutante na nakuha sa itim na pamilihan. Sabi ng nagbebenta, kaya nitong baguhin ang tao. At bigyan ng kapangyarihan. Isa-isa mong pinisa ang mga buto ng kamay ko. Shenchayan, ikaw ang pumilit sa akin. Basta manatili ka lang magpakailanman sa disyerto. Ano ba kung maging anyo ka ng enerhiyang mutante? Ngayon, ako ay kayang punitin ang mga mandirigma ng antas ng pagpasok. Shenchayan, ang sakit na ibinigay mo sa akin ay ibabalik ko sa iyo ng 10 o 100 beses. Pipinuhin ko ang iyong mga buto isa-isa. Ito ba ang kapangyarihan ng anomalous energy? Huminto para sa inspeksyon. Anong nangyayari? Karaniwan, diretso lang tayong nag-scan ng iik dito. Bakit ngayon nakablock pa ang daan? Pojunsi. Bakit nandito ang grupong mga mamamatay tao? Ang Pojunsi ang pinaka-elite na Special Operations Unit ng Federasyon. Sila lang ang humahawak sa pinakamataas na antas ng banta mula sa mga kakaibang nilalang. Walang gustong makialam sa kanila. Ang kanilang pangalan ay kumakatawan sa ganap na kapangyarihan at panganib. Ito ang matarik na bangin. Huling depensa ng sangkatauhan. Hindi mo pa ito nakita, di ba? Huwag kang matakot masyado. Mukhang hindi maganda ang swerte natin ngayon. Ha ha ha.
Ang opisina ng Broken Army. Regular na inspeksyon. Opo, salamat sa hirap, General. Kami ay mga Hunter Dog Squad. May inutos sa amin na pumunta sa Hilaga. Walang pakialam kung saan kayo pupunta, mga dokumento nyo. Ay, sige, tingnan natin. Tuloy na. Hihi. Pumasok. Sir Tipiko. Anong nangyayari? Kapitan, nakakita ng peking dokumento. Dapat ito ay mula sa mga walang kwalifikasyon na iligal. Gustong makaalis sa lungsod. Ikaw ay estudyante. Noon ay umalis sa paaralan at gustong maging mangangaso. Gusto mong maging mangangaso. Alam mo ba kung ano ang nasa labas? Ito ay isang napakamapanganib na lugar. Kung pasok ka dyan, para ka lang pagkain ng mga kakaibang hayop. Trabaho ko yan. Ah, kawili-wili. Pumasa. Kapitan, ito. Sabi ko, pumasa. Opo. Kamakailan, may kakaibang galaw sa disyertong lugar. May mga bagay na nagising. Kung ayaw mong manatili sa disyerto magpakailanman, huwag nang lumalim pa, lalo na kung may dalang ganitong pasanin. Hindi mo alam kung anong swerte ang nakuha mo. Yung babae, pumayag pa siyang bigyan ka ng pagkakataon. Sumakay ka na, huwag nang magpatumpik-tumpik. Ito ba ang paghahari ng buitre? Kung makakasali ako, may pag-asa na bang makuha ang pamamaraan ng mga mandirigma? Bumaba ka. Kung magpatuloy ka pa, magiging target ka. Mas matalas pa ang pandinig ng mga kakaibang hayop dito kaysa radar. Sa disyerto, ang sasakyan ay buhay. Kung babalik ang pira-piraso dahil sa mga hayop, kailangan mong maglakad ng 10 kilometro. Mananatili kang magpakailanman sa disyerto. Uy, ang binatang Ginoo, nagsisimula ka ng magpanggap. Hihi! Hindi na ayaw tumulong, kundi hindi kailangan. Yung ganitong klase ng trabaho, kung makikialam ako, mas lalo lang akong gulo. Tandaan, huwag ka pumasok sa ilalim ng sasakyan. Mababa ang ilalim nito. Hindi ka kasya ang mamahaling puwet mo dito. Ito ay iniwan ng isang malaking halimaw. Delikado dito. Huwag nang mag-aksaya ng salita. Markado sa 3 kilometro mula sa abandonadong lugar ng negosyo. Ang mga huli ng late-stage armored rhinoceros ay makakapal ang balat at laman. Karaniwang bala ay hindi makakapasok. Kailangan ng mabibigat na armas para durugin ito. Pagdating natin sa lugar, ang unggoy ang mga ngalaga sa bantay. Ang kalbo ay makikipaglaban sa akin, ikaw naman. 7,527, iiwan kita sa gilid ng kanyang teritoryo. Kailangan mo lang gumawa ng ingay. Sumigaw ka, ihahatak ito palabas. Tumakbo ka papunta sa amin. Kung mabagal ka, dinala ng kakaibang hayop, huwag mo akong sisihin kung hindi kita ililigtas. Naiintindihan ko. Ah, ito ang lobo ng hangin. Pangit talaga ng swerte ko. Hindi pa nga nakikita ang tunay na kalaban. Nauna pa akong makasalubong ng ganitong mahirap pakisamahan. Diretsong atake sa ulo. Nakasara ang unggoy sa kanyang daan. Tapos na, hindi pa dumarating ang mga scout, ubos na ang gastos. Nalugi tayo sa transaksyong ito. Isang saksak, isang saksak. Ito ay isang unang antas na Windblade Wolf. Ding, matagumpay na natalo ang unang antas na Windblade Wolf. Nakuha ang halaga ng pagpatay.
Ano nang nangyari, magpatuloy ba tayo? Kanino ito? Ako ay isang mid-level na mandirigma. Pero imposible na makagawa ng isang malinis at mabilis na suntok na ganoon. Talagang hindi posible. Hindi lang siya nakipaglaban, pumatay siya. Akala ko dati ay panaginip lang na hindi ako nakatulog ng maayos. Pero ito pala ay babala mula sa hayop. Itong mukhang walang masamang intensyon na high school student. Hindi siya isang kordero. Baka mas malakas pa siya kaysa sa akin. Isang matapang na kalaban. Kapitan, paano ito bibilangin? Sayo na ito. Ito ang patakaran. Ang patakaran ay para sa mga mahihina. Ang mga malalakas ay ang mismong mga alituntunin. Kung hindi ako nag-iisip, bakit ako maghahangad ng ganitong maliit na pakinabang? Makakasakit sa mga malupit. Ayos lang iyon. Mababa ang sansa na makakuha ng energy core mula sa mga mababang antas na halimaw. Talaga namang hindi mataas ang posibilidad. Ang lobo na ito ay isang pulubing. Ngunit ang balat at mga pangil nito ay maaaring ibenta para sa kaunting pera. Hindi pa rin sayang ang lahat. Kapitbahay na walang buhok. Dumating na, Noon ay pinagtawanan ko siya. Gusto ko pang panoorin siyang dalhin ng kakaibang hayop. Sigurado siyang naaalala niya lahat yun. Hayaan mong isang tao. Napakadaling manatili magpakailanman sa disyerto. Kung gusto ni Shenchayan ng paghihiganti, walang tutulong sa kanya. Kaya hindi siya dapat makabalik ng buhay. Mas mabuting umatake muna. Hindi natin siya kayang labanan ng harapan. Pero sa disyerto, maraming paraan. Para siya ay manatili roon magpakailanman. Gamitin ang mga kakaibang hayop para magdulot ng kaguluhan. Pagdating sa teritoryo ng Irongklad Leon, doon ang pagkakataon ng mga henyo. Ang mga henyo na nananatili sa disyerto ay puro bulok na laman lang. Handa ka na ba? Nasa 3 kilometro pa ang target. Kanselado ang orihinal na plano. Hindi na kailangan ang iyong pagiging tagapagbukas ng daan. Sayang ang mga bagay na ito. Mamaya, tutulungan mo akong atakihin ang kalbo bilang panakit. Ang dating isa 0% na bayad ay itataas ko sa 30%. Kumusta? Ang halaga ng pagpatay ang pinakamalaki. Bilang pangunahing tagatama, makakakuha ka ng maraming puntos. Siyempre, gusto ko iyon. Sige, umalis na tayo. 62 puntos ng pagpatay. Isang malaking halaga ito. Ang Windblade Wolf kanina ay nag-ambag ng 20 puntos. Talent, likas na buto ng kutsilyo berde kasama ang naipon dati. Pangunahing pagsasanay sa katawan 888 perpekto kasama ang naipon dati talent likas na buto ng kutsilyo berde. Aralin, pangunahing kasanayan sa kutsilyo 5/5 perpekto. Kasama ang naipon dati pangunahing pagsasanay sa katawan 888 perpekto. Pangunahing kasanayan sa kutsilyo 5/5 perpekto. Ngayon ang reserba ng puntos ng pagpatay ay napakayaman. Sa simula ng budo, maraming tao ang hindi pinapansin ang lakas ng isip. Ngunit sa ligaw na puno ng panganib, ang matatag na lakas ng isip ay nagdudulot ng matalim na pakiramdam. Ang matalas na pangunawa ang tunay na siguro sa buhay. Ang pag-iimbak ng galit ay hindi magbibigay ng bunga. Bawat pagtaas ng lakas ay dagdag na tsansa ng kaligtasan. Sistema. Magdagdag ka ng kaunting lakas ng espiritu. Hindi ito isang mata lang. Hindi rin ito isang kalbo. Ang pinagmumulan ng masama ay unggoy. Nakatago ang 3 mata ng unggoy sa ilalim ng buhok sa noo. Minsan-minsan ay tinitingnan niya ng palihim ang likod ko. Nagmumula sa mata niya ang mapanganib na ningning. Hinahawakan niya ang maikling kutsilyo sa dibdib. Namumula ang mga daliri. Noong una, tinutokso niya ako bilang isang malambot na prutas. Ngayon, mas malakas na ako.
Natakot siya na mahabol. Ang masama ay nag-iisip ng masama sa mabuti. Gusto niyang mauna sa laban. Kapag nagkagulo sa laban, sasugod siya mula sa likod. Dati, ayaw ko nang pakialaman ang ganitong klase ng taong walang hiya. Kahit na kinuha na, marumi pa rin ang kutsilyo. Pero dahil nagkaroon siya ng balak pumatay, ang pananatili ng makamandag na ahas na kayang kumagat anumang oras ay parang humihingi ng mahabang buhay. Dahil gusto mong maglaro. Sige, makikipaglaro ako sa iyo. Mag-ingat! Ang lugar na ito ay dati isang sentro ng kalakalan. Komplikado ang topografiya. Madaling magtago ng mga bagay. Ding, matagumpay na natalo ang first stage early level na beast na corpse dog. Kumuha ng 20 puntos sa pagpatay. Ang pakiramdam ng batang ito. Noong pumatay siya ng Windblade Wolf, malakas ang kanyang lakas. Ngayon, ang ganitong uri ng premonition. Napakaastig ng kanyang bilis ng reaksyon. Matagumpay na napabagsak ang unang yugto ng kakaibang hayop na 2 ulo na banded python. Kumuha ng 20 puntos sa pagpatay. Tapos na ito. Ito pa rin ba yung mukhang mahina at mahiyain na estudyante sa high school? Sa buong daan, mga kakaibang hayop na nakasalubong niya. Kapag lumitaw, instant na siyang napapatay. Sobrang dalas, sobra. Kakapasok pa lang tayo sa gilid ng Zone C. Dapat kahit may mga unang antas na kakaibang hayop, hindi ito dapat ganoon kadami. Sa loob lang ng 3 kilometro ay naatake na tayo ng magandang wave. Umabot na sa 6 na po ang kill value. Sa loob lang ng kalahating oras, nakakuha na tayo ng 6 na puntos. Mas mabilis ito kaysa maghintay ng ilang araw para maghanap ng kakaibang hayop. Tungkol sa biglang pagtaas ng aking mental na lakas. Masanay na silang gamitin ito. Radar na may sakop na 50 metro ang radius. Kayang makuha ng tumpak ang bawat galaw ng hangin at damo. Basta pumasok ang kakaibang hayop sa sensing range. Agad silang magiging malinaw na nakatala. Ang pakiramdam na kontrolado lahat ay ang ganda talaga. Sila ay medyo mainit ang ulo. Ang mga tao sa pangunguna ng commander ng Warbreaker ay nag-block sa malalim na bahagi. Kaya pala na ginigising natin ang mga tao sa puwersa ng pagwasak. Maaaring talagang may malaking gulo na mangyayari dyan. Sige, aalis na ba tayo? Sa hirap at ginhawa, hanap buhay. Magpapasok lang tayo sa gilid, hindi tayo lalalim. Basta't hindi tayo makasalubong ng mga kakaibang hayop na higit sa 2 antas. Sa aming lakas ng apoy, at sa panlaban nitong batang ito sa espada. Hindi ito anumang high school student. Malinaw na isang maliit na huling-huling na nakasuot ng tao. Magpatuloy lang, magpakita ng mas maliwanag na ekspresyon, tumango. Kapag nakitang may mali, agad na umatras. Ang lakas-lakas nitong batang tinutokso ko buong daan. Lakas na nakakapanghinaan ng loob. Kung ang isang tabak na ito ay tumama sa akin. Ayaw kong mamatay, pero tiyak na may galit na si Shen Chen sa akin. Kanina, ilang beses niyang pinatay ang mga halimaw. Yung malamig na pumatay na intensyon ay dumaan sa akin. Hindi ko siya dapat hayaan na makauwi ng buhay. Kapag nakatagpo ng matitigas na kalaban o sa gitna ng gulo, doon ko siya atakihin. Tanging ang mga patay ang pinakaligtas. Basta't may lakas ng loob ang unggoy na itaas ang kamay. Siguradong mauna ang espada ko na putulin ang lalamunan niya. Dagdag punto sa sistema. Isang daan ang mental strength, isang first-class spirit master. Ito ang spirit master. Tumayo. Yitset, anong ingay yan? Ingay ng hangin. Natatakot ako sa inyo, nakakagulat. Yung sandaling iyon kanina, kung gusto ko, yung nut ay pwedeng-pwede, na madaling tumusok sa likod ng kanyang ulo. Kahit na siya ay isang first-tier na mandirigma, hindi siya makakatakas.
Ito ang nakakatakot sa espiritual na tagapag-isip. Kakaiba, lihim, at hindi mahuli-huli. Mas mabilis ang paggalaw ng mas magaan na bagay kapag kinokontrol. Mas kaunti ang konsumo. Sayang, isa lang ang hawak kong panghubog ng buto. Masyadong mabigat at hindi maayos ang disenyo, kaya malaki ang hangin na sumasalubong. Pag uwi, kailangan gumawa ng espesyal na panghulog na kutsilyo. Sino? Anong putang inatawag mo? Gusto mo bang tawagin lahat ng kakaibang hayop dito? Hindi ito ang boss. Kanina may humipo sa akin. Si Raulo, mukhang natakot ka na talaga. Narito na. Iyan ang bakal na butiki. Tingnan ang laki nito. Ang mga kaliskis sa likod ay ganap ng itim. Mas malakas ang amoy nito kaysa sa nakasulat sa mga tala. Mas malakas ang panghuli sa unang antas. Handa nang umatake. Ayon sa nakagawian, ako at si Shen ay haharapin ng magkasama. Ang walang buhok ay susugod sa kaliwang daan. Ang unggoy ay susugod sa kanan. Maghanap ng pagkakataon na saksakin ang mahina niyang tiyan. Tandaan, huwag magpadala sa sobrang pag-iwas sa dugo. Matibay ang depensa nitong hayop. Dahan-dahan nating pahinain siya. Aba! Ito ay talagang isang nangungunang antas. Sakto para subukan ka. Layo ka. Hihi. Store. Excelente. Manggagamot ng isip. Ayon sa alamat, bihira. Na walang katulad sa kapantay. Na nakakamit ang kalaban ng hindi nakikita, isang marangal na propesyon. Itong mukhang walang masamang intensyon. Na high school student, pala ay isang manggagamot ng isipan. Kukunin ko itong butiking ito. Ay! Isang saksak lamang. Ang ganitong bakal na rhinoceros ay nasa rurok ng antas isa. Ayon sa naunang kasunduan, paano ito hahatiin? Ginoong Shen, nagbibiro ka lang. Ang halimang na ito ay talagang ikaw ang nakatalo. At kung hindi dahil sa iyo kanina, baka lahat tayo naloko ng unggoy na hayop na iyon. Ang armadilyo na ito ay nararapat na sa inyo. Lahat ng materyales, lahat ng kita ay sa inyo. Naipaglaban namin ang aming buhay. Isang malaking awa na iyon mula sa inyo. Hindi pa malamig ang katawan ng unggoy. Normal lang na may mamatay na ilang mga ngaso sa disyerto. Natatakot na si Shen Qian na mapunta lang sa kanya ang lahat. Kaya baka sakaling isama pa nila. Kung tinitingnan ka namin ng may respeto, gagawin namin ang lahat para sa iyo. Tutulungan ka naming burahin ang material ng hayop na ito. Ang energy layer ay hiwalay, gawin mo na lang ang profesional mong paraan. Hey, kanina, buong lakas ang puwersa ng kapanganakan. Ang pakiramdam ng talim at panghuli na kutsilyo ay napakasarap. Parang naging isang matalim na sandata akong hindi matitinan. Lumalakas din ang aking mental na kapangyarihan. Kailangan kong bumili ng espesyal na mga panlupok na kutsilyo pag-uwi. Ginoong Shen, tingnan niyo po ito. Ito ang baluti ng Erongklad Rhino. Pinakamalaking piraso nito. Isa lang itong piraso. Sa black market, maaari itong umabot ng 80,000. At mayroon pang 4 na pangil. Ito ay magandang material para sa paggawa ng armor-piercing sword. Crystal core ng kakaibang hayop.
Ang isang ito ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 200,000, hindi masama. Tama. Nakahanda na si Ginoong Shen. Diretso na ba tayong bumalik sa bayan o? May panganib. Tara. Karamihan sa mga mataas na antas ng mga halimaw dito sa paligid ay naalis na halos lahat. Yung bakal na butiki kanina ay dapat na ang hari ng lugar na ito. Tumahimik ka. Ang amoy na iyon ay sobrang bilis. Kanina lang ay nasa ilang kilometro ang layo. Sa ilang salitang ito, malapit na itong lumapit ng kalahati. Tiyak na ito ay isang tier 3 na halimaw. Kahit na nasugatan, hindi ko pa rin kayang labanan. Kaya kong talunin ang tuktok ng tier 1. Ngunit sa harap ng tier 3, tiyak na kamatayan ito. Kung ayaw mong mamatay, itapon mo na ang mga bagay at umalis ka na. Mabilis tumakbo ang hayop na iyon, Kapitan. Sa katunayan, ito ay isang tier 3 na Wind Demon Wolf. Kung wala itong kakayahang tumakas, matagal na itong naubo sa disyerto. Nakataga ko ang litid ng kanang likod na binti nito. Ngayon ay nasa malubhang kondisyon ito. Hindi na ito makakatakbo ng malayo. Mukhang totoo ang mga chismis. Nagulo ang magnetic field sa kailaliman ng disyerto. Nagising ang mga matagal nang natutulog na mga halimaw. Hindi lang ito palatandaan ng pagdagsa ng mga hayop. Maaaring ito ay isang ganap na digmaan. Dumarami ang ganitong mga malalaking nilalang kamakailan. Kahapon, may nakita rin sa hilagang bahagi. Isang antas 3 bakal na oso. Halos maputol ang ikalawang depensa. Ang digmaan, ang saya naman. Hindi pa sapat ang mga nagawa naming laban nitong mga nakaraang taon para makakuha ng bagong armas. Naiinis na ako na wala kaming mapag-ipunan. Mas maaga mong tapusin ang usapan, ayusin muna natin itong nasa harap natin. Kung papalampasin natin ang isang sugatang 3 antas na kakaibang hayop, saan pa mapapahiya ang aming grupo? Nais niyang humanap ng matatakbuhan. Hindi, naamoy niya ang amoy ng malaasul na enerhiya. May tao doon. Gusto niyang kumain para mapunan ang lakas. Masyado nang mabilis, hindi natin kayang makatakbo. Huminto ka. Sabi ko, huminto ka. Kung tatakbo ka pa, magiging buhay na target ka. Ang kanyang marka ay tayo. Tapos na. Tunay na tapos na. Ginoong Shen. Gaano pa kalayo si Regay? Hindi pa umaabot ng 2 kilometro. Bumagal ang bilis ng hayop na iyon. Mukhang epektibo ang hiwalay na talim ng kapitan. Naputol ang litid. Hindi na ito makatakbo. Sobrang nakakapagod. Akala ko makakapaglaro pa tayo ng pusa at daga. Hindi ko inasahan na maikli ang buhay nito. May sitwasyon. Anong nangyari? May 3 tao. Nakasalukuyang tumutugma sa target ng baliw na lobo. Ang swerte na ito ay talagang kakaiba. Napakalaki ng disyerto. Pero nakatagpo pa ng isang third tier na halimaw na tumatakbo para sa buhay nito. Para itong nanalo sa jackpot sa loto. Ngunit ang premyo ay imbitasyon mula kay Yama. Yung grupo kanina. Yung estudyante. At yung isang mata na dragon. Yung binatilyo ay nakatayo mag-isa sa pinakaharap ng grupo. Hawak ang isang pang-ukit na kutsilyo at humaharap sa mabangis na lobo. Talaga, siya nga iyon. Parang na-shock siya. Hindi man lang tumakbo. Sa distansyang iyon, wala ring silbi ang tumakbo. Kahit naputol ang paa ng baliw na lobo. Ang bilis ng pagsabog nito ay kaya pa rin umabot sa subsonic. Para sa karaniwang mandirigma, ang pagliko at pagtakas ay mag-iiwan lang ng likod sa kamatayan. Medyo matalino ang batang ito. Alam niyang baka may pag-asa pa kung haharapin ito ng diretsyo. Hindi kayang iligtas ng kapitan. Masyadong malayo, 1,500 metro. Kahit mag-full speed tayo papunta doon. Kailangan pa rin ng hindi bababa sa 1-0 segundo. Samantalang ang baliw na lobo ay kaya silang talunin sa loob ng 2 segundo lang. Maghanda sa laban. Kapag natapos ng kainin ng baliw na lobo ang biktima, baba na ang kanilang pagiging alerto. Iyon ang pinakamagandang pagkakataon para talunin sila. Huwag mong hayaang makatakas ito. Naiintindihan. Paalam, bata. Sa susunod na buhay, tandaan mong lumayo sa disyerto.
Ang lugar na ito ay hindi para sa mga mabait na bata tulad ninyo. Sayang, talagang sayang. Noong nasa checkpoint pa, malinis ang kanyang mga mata. Parang ako noong mga nakaraang taon nang unang pumasok sa kagubatan. Hindi siya umatras kahit laban sa mas malakas. Kung bibigyan siya ng oras para mag-grow, maaaring may pagkakataon siyang maging isang magaling na mandirigma. Posible pang ang sumali sa Broken Army. Sayang, walang kung dito. Tapos na. Ding, natuklasan na ang target ay may espesyal na talento. Target ay isang ikatlong antas na Wine Demon Wolf. Maaaring nakawin ang talento. Lakas ng katawan na berde, Kingling. Kondisyon para makuha. Talunin ang target at gumastos ng 100 puntos ng kill points. Berde na talento. Ang pinakakakaunti ay yung mabilis na klase. Mayroon na akong 60 puntos sa pagpatay. Kung mapapatay ko itong hayop na ito, siguradong magkakasya na. Hindi pa nasa rurok ng bilis at lakas. Pero ang ikatlong antas ay ikatlong antas pa rin. Hindi ako makakatagal sa direktang laban. Kailangan kong humanap ng butas. Naiwasan ko na. Swerte talaga ang swerte. Kapag sobrang takot ang tao, paminsan-minsan ay nakakagawa ng kilos na lampas sa limitasyon ng katawan. Ang batang ito ay maswerte. Parang bulag na pusa na nakatagpo ng patay na daga. Tingnan mo pa ang kanyang kilos, walang sistema. Purong instinct lang ng survival ang kanyang pag-ikot na magulo. Hindi pwedeng ulitin ang ganitong swerte. Sa susunod na atake, siguradong mamamatay siya. Kung kahit na isang estudyante lang ay makakaiwas sa atake ng ikatlong antas na kakaibang hayop gamit ang galaw ng katawan. Ano pa ba ang silbi namin sa pugad ng mga mandirigma? Kapitan, gusto mo na bang kumilos ngayon? Swerte ba talaga ito o hindi? Bilang taong may pinakamataas na espiritual na talento sa koponan, ang aking pandama ay higit pa sa karaniwan. Kanina lang sa isang sandali, ramdam ko ng malinaw ang isang napakadilim na alon ng espiritu. Kahit mahina at magaspang, ang tamang oras ng paglitaw nito ay sa isang kisap mata bago sumabog ang hangin. Iyon ay prediksyon. Ho-ho! Baliw ba ang batang ito? Gusto akong tapakan. Sisirain kita muna. Bumababa ang bilis at lakas nito. Ang kanang likod na binti ay mahina. Kailangan lang ng kaunting bilis. Makakapasok na ako. Ah! Nabali ang kanang binti nitong hayop. Pero may laban pa rin ito. Huwag makipagsabayan ng basta-basta. Buksan mo na. Gusto akong patayin. Ako muna ang magpapahamak sa'yo. Hoy! You ah! Ito talagang swerte lang. Kung ang pag-iwas sa mga talim ng hangin ay swerte, ang ganitong sunod-sunod na pag-slide at pag-atake ay talagang parang mula sa aklat aralin sa pag-atake ng kahinaan. Saan dito ang estudyante? Sadyang parang isang batikan na patayan. Talaga bang siya ay isang ordinaryong tao? May kakaiba sa batang ito. Tinutukan ang target. Mata ng Wine Demon Wolf. Perpektong prediksyon ng landas. Naayos na ang bilis ng hangin. Kahit hindi mapatay ng espada ang malubhang sugatang third tier na kakaibang hayop, mapapalitan nito ang paningin nito para mabigyan ang batang iyon ng pagkakataon. Afe, tumigil ka, huwag magpaputok ng pana, baka masaktan ka.
Aksidenteng tama ang kapitan. Hindi ka pa rin kampante sa aking espada. Ang tinutukan ko ay ang mata ng lobo. Hindi bababa sa kalahating metro ang layo niya sa batang iyon. Gumagalaw ang batang iyon. Walang pattern ang kanyang galaw. Malaki ang posibilidad na mali ang iyong hula. Kung tamaan ng mali, hindi ang wolf ang unang mamamatay kundi siya. Kumilos na. Lahat ay may bahagi. Malamang na labanan. Target, Wendeman Wolf. Sila ang mga tao na nakatagpo natin kanina sa checkpoint. Koponan ng Breaking Army. Ano ang balak nila? Ito ang kakaibang bagay ko. Huwag niyong subukang agawin. Para sa akin. Patayin. Ah! Mamatay ka na. Durugin ang ikatlong antas ng kakaibang hayop. Dumating ang Wind Demon, subukan mo. Nakakuha ng 260 na puntos ng pagpatay. Nakatukoy ng nakaw na talento. Berde ang katawan ng Kingling. Nais bang nakawin? Buti na lang hindi ako ninakawan ng halimaw. Yun! Ah! Itong asong ulo na ito, gawa ba sa papel? O kaya ba talagang gusto nitong mawalan ng kakayahang kumilos? Saktong nasagasaan nito yung batang yun sa tabak. Binawian ng buhay. Lahat ng maruruming baga ay naputol. Nasira rin ang utak. Pero impossible yun. Ang kanyang lakas ay hanggang sa pangkalahatang kalagayan lang. Mga 300 kilo siguro. Ang ganitong lakas kahit nadagdagan ang talas ng kutsilyo. Sa pinakamataas ay makakasira lamang sa balat. At may iwan sa layer ng kalamnan. Paano ito makakapagdulot ng ganitong uri ng malalim na pinsala? Parang gumagamit ka ng pangsungkit ng ngipin para butasin ang isang bakal. Ganap na salungat sa mga batas ng pisika. Aking. Ako ang pumatay. Ah! Magtiwala ka. May disiplina ang puwersa ng hukbong pagsira. Dahil ikaw ang nagwasak nito. Kaya't iyon ang iyong premyo. Hindi pa kami mang-aagaw ng biktima ng isang estudyante. Ang espada. Nabali. Saan naputol? Ano nang nangyari, Kapitan? Hindi ba normal lang na maputol ang kutsilyo? Kapag ginamit mo ang karaniwang bakal para hiwain ang isang third tier na kakaibang hayop, syempre mapuputol yan. Tingnan mo ang sugat mo. Hindi yung mga piraso ng talim ang naputol sa ibabaw lang ng sugat. Pumasok pa sila sa loob. Anong inertsya pa? Kung ito ay inertsya, ang mga piraso ay magkalat na parang sumabog. Pero ang mga pirasong ito ay parang may mga mata. Sumusunod sa mga ugat. At sumusunod sa mga hibla papasok sa loob ng mga organo nito. Lumiko sila sa loob ng katawan ng lobo. At sa sandaling iyon, naramdaman ko ang pagbabago ng espiritu. Kahit mahina at magulo, ito ay totoong pagsabog ng espiritu. Kontrol sa bagay. Nako, Kapitan, nagbibiro ka ba? Kontrol sa bagay. Hindi ba ito ang kakayahan lang ng mga espiritual na mambabasa? Ang ibig mong sabihin, na ang batang ito ay isang espiritual na mambabasa.
Hindi pa sigurado. Maaaring mayroon siyang espesyal na bahagi. Kailangan bang suriin ng espiritual na guro para malaman? At kayang kontrolin ang mga piraso sa loob ng bagay para sa masusing pagpatay. Ang ganitong kapangyarihan ay hindi bababasa. Antas ng espiritual na guro. Ang galing. Ito ay isang ikatlong antas na hangin na demonyo na lobo. Nakuha na natin. Huwag na magpaligoy-ligoy, bilisan mo ang pag-aayos ng mga materyales. Ito ay... Hey, bata. Huwag ka nang magmukhang tanga dyan. Ito ang pang-backup na espada ng kapitan. Black Gold Series. Special na ginawa ng Military Industrial Factory, no? 3. Maaari kang makakuha ng isang bahay sa gitna ng lungsod sa black market. Isang bahay na ganito kamahal. Hindi ito basta ibinibigay. Walang bumabagsak na pi mula sa langit. Lalo na sa mga liblib na lugar. Anong ibig sabihin nito? Ito ay tinatawag na pagbibigay ng kutsilyo. Tanging mga lider lamang ang may karapatang magbigay ng kutsilyo. Kapag nakakuha ka ng baril, ibig sabihin nakabukas na ang pinto para sa iyo, bata. Binabati kita, kapitan, na gustuhan kanila. Gusto kanilang anyayahan sumali. Sumali sa puwersang pagsira. Matagal ko nang gustong mag-army. Pero hindi pa ako kasya sa edad. Ito ay isang espesyal na unit sa Border Patrol. Sabi nila, tanging ang mga pinakamahusay na mananayaw lang ang pwedeng makapasok. Lahat sila ay mga tao na bumangon mula sa mga patay. Parang hindi ka makapagsalita sa sobrang saya. Ilang tao ang nag-aagawan para makapasok. Hindi man lang makapasok sa ating broken army. Swerte mo lang talaga, bata. Nakasalubong mo ang aming kapitan. Kulang ang tao sa aming grupo. Anong makukuha mo dito? Masyadong praktikal ako. Hindi pinag-uusapan ang mga pangarap. Tanging interes lang ang pinag-uusapan. Kung para sa proteksyon ng bayan, kahit saan pa ako mag-ayos ng mga kakaibang hayop. Pero kung kailangan kong magpuyat, dapat may presyo ang pagtatrabaho ng husto. Kung gusto mo ng pabor, kailangang may kapalit. Sige, sasabihin ko sa'yo. Ang ganitong third level na kakaibang hayop sa Podium Division ay itinuturing lang na mababang klase sa listahan ng mga target. Ang kailangan nating harapin ay ang hayop na bumaha. Mga high level na kakaibang hayop. Basta may military merit ka. Pwede kang pumili mula sa resources ng Podium Division. Pinakamataas na antas ng martial arts, mga bihirang yaman. At mayroon ka pang kulang ngayon sa pagtawid sa kalagayan ng mortal. Ang mataas na antas na paraan ng pagpapalakas para maging isang mas mataas na mananayaw. Ang dakilang araw na pagsasanay sa katawan. Alam mo ba kung ano ang dakilang araw na pagsasanay sa katawan? Sa mundong ito, ang pag-aaral ng sining ng pakikidigma ay napakahigpit. Ang kalagayan ng mortal ay isa lamang pundasyon. Para tunay na maging isang mandirigma, kailangan mong mag-aral ng mataas na antas ng batas. Pinapalakas nito ang mga panloob na organo at buto. Pero ang mataas na antas ng batas sa katawan ay mahigpit na kontrolado ng gobyerno at mga korporasyon. Ang mga ordinaryong tao ay kailangang mag-aral sa Universidad ng Martial Arts, o sumali sa militar at magtagumpay, o bumili ng black market na mga kalaka sa napakataas na presyo. Matagal na akong nakatigil sa estado ng mortal na katawan, hindi makaalis. Ang lakas ay umabot na sa limit na 300 kilo. Mas malakas kaysa sa mga sirang-sira sa black market. Hindi alam kung ilang beses na mas malakas. Basta't sumali ka, bibigay nila. Basta't formal kang pumasok. Ito ay standard na kagamitan. At ang sahod sa Broken Army ay kilala sa pagiging maganda. Mayroon ding buwan ng sweldo para sa pagsasanay. Kung masugatan, may pinakamagandang medikal na kubo. Kung mamatay sa laban, may malaking benepisyo. Tigil! Huwag lang pakinggan ang maganda. Ang Broken Army ay nagbibigay ng mga resources. Pero lahat ng ito ay kapalit ng buhay. Ang aming ahensya ay mga mamatay na kawal. Kung saan pinakadelikado, doon tayo pupunta. Tingnan mo kami. Bawat isa ay may dalang 10 peklat. Sa buhay mo, mananatili na lang ang mapusyaw na asul. Mga bakas ng enerhiya, labanan at walang katapusang digmaan. Sinasabi mo ba na kapag sumali ka sa Podium Division araw-araw, ay may mga kakaibang nilalang na kailangang tapusin? Huwag nang maghanap sa malawak na lupain. Ang organisasyon ay kusa tayong dadalhin sa mga kakaibang lugar. Tama, kapag sumabog ang alon ng mga halimaw, hindi ka makakapagpahinga. Gagawin kang pagod na pagod. Gagawin kang masuka. Ang ganda, mayroon pang ganitong magandang pagkakataon. Bakit hindi mo sinabi kanina? Pipirma na ba ako ngayon kung sasali na ako? O magpapatak ng thumbprint? Mayroon pa bang ibang gawain ngayon? Gusto ko pang makuha ang ilan pa. Unang biyahe para magpasaya. Sa mga susunod na mahihirap na gawain, siguraduhin ako ang unang padadala. Hindi ako natatakot sa hirap. Ang magandang pamamaraan ay hindi natatakot sa pagod. Gusto kong ayusin ang mga kakaibang hayop.
Hindi ako komportable kapag hindi ko sila napapahupa. Kapitan, parang kumuha tayo ng baliw sa grupo. Huwag kang masyadong masaya agad. Sino ang nagsabing pagpasok mo sa Pojunshi? Makakapag-outfield ka agad para talunin ang mga kakaibang hayop. Ang Pojunshi ay isang matalim na sandata. Hindi ito isang grupo ng mga tagapag-alaga. Ang aming misyon. Kadalasan, ito ay laban sa mga alon ng halimaw o mga natatanging halimaw. Sa ganitong larangan ng digmaan, ang mga antas ng mandirigma ay mga kasangkapan lamang. Tanging ang mga umabot sa ikalawang antas ng mandirigma o nagpapakita ng ikalawang antas ng lakas sa labanan ang may karapatang maisama sa hanay ng labanan. Isagawa ang misyon sa labas. Tungkol naman sa iyong karanasan sa pangkalahatang kalagayan. Kahit na may magandang espada ka, may konting talento at kamalayan sa laban. Pero para sa mga ordinaryong mga ngaso, ipagsusubo ka sa hukbo ng mga hayop, hindi pa makakain ng mga banal na hayop ang mga iyon. Ano ang gagawin ko? Bago ka makaabot sa unang antas ng mandirigma, hindi ka pwedeng lumabas kahit saan. Hehehe, yung kuya na si Shen. May kailangan. Kuya Shen, ngayon ay tumaas na ang iyong ranggo. Pupunta ka na sa Podium Division para magpahinga. Pero mahirap dalhin ang mga nakuha mong panalo para mag-report, di ba? May alam ka bang paraan? Sobrang dami na. Sina ako at ang kalbo ay nagtagal na sa larangang ito ng mahigit 10 taon. Wala kaming ibang kakayahan, kundi ang pamahalaan ang mga paraan ng kita. Ang materials ng Wendemon Wolf ay kami ang humahawak. Tinitiyak naming mabebenta ito sa magandang presyo para sa inyo. Magkano ang bayad sa serbisyo? Walang bayad kahit 1 sentimo. Kung makakatulong kami kay Kuya Shen, iyon ay isang karangalan para sa amin. Sa hinaharap kapag umunlad si Kuya Shen sa Pojunshi, konting tulong lang sa mga kapatid. Iyan ay isang malaking biyaya na. Libreng serbisyo. Garantisadong magiging kontento ka. Yetoy, CJ. Nandyan ang presyo ng mga materyales sa internet. Susurin ko. Hindi ko kayang gawin iyon, tiyak na hindi. Huwag mag-alala, Shen. Kung mangahas akong magnakaw ng kahit 1 sentimo, hayaan mo akong parusahan. Kapag naibenta na, agad kong ilalagay ang pera sa iyong account. Naiintindihan na. Kaya't ang mga materyales na ito ay ibinibigay ko sa inyo. Tungkol sa kung tatakbo ba sila na may dalang pera. Wala akong kahit kaunting pag-aalala. Sa malawak na disyerto na ito, mas masahol pa ang magalit sa mga tao ng Breaking Army, kaysa sa direktang tumalon sa alon ng mga halimaw. Maliban na lang kung gusto nilang manirahan sa tiyan ng mga kakaibang hayop. Tapos na. Tapos na. Nakatapos na ang misyon. Kailangan nating agad na mag-report sa headquarters. Pero kailangan mo ring ayusin ang mga papeles mo sa base. May isang supply point sa ilalim ng bangin. Dadaan dito ang mga transportasyon ng militar. Kailangan nating magmadali pabalik. Mauna muna kami. Hihintayin ka namin sa istasyon numero 3. Sige, ayos na yan. Opo. Hehe, dahan-dahan lang, bata. Huwag kang mapagod hanggang sumuka ka ng dugo. Hindi naman. Sino ang nagsabing hindi ko kayo mahahabol? Pagsalakay. Kakayahan, likas na talimberde. Nakuha ang kakayahan. Ding, matagumpay ang pagsalakay. Binabati ang may-ari ng bagong kakayahan, berde na katawang espiritu. Hindi ito kinuha mula sa kabuuang pinagmulan, nakakuha ang may-ari ng bagong kakayahan, berde na katawang espiritu. Diyos ko, sobrang hindi ka panipaniwala ang epekto nito. Ang passive na bonus na 100% na bilis ay okay na. Pero ang active na wind control ay double. At kaya pa nitong mag-double jump. Parang tunay na like kung few. Hindi nakapagtataka na kahit naputulan ng binti ang Wendemon Wolf ay mabilis pa rin. Talagang sulit ang 100 na kill points na ito. Hayaan mong makita kung gaano kalakas ang green talent na ito. Wind control. Simulan. Sarap. Kapitan, baka masyado na tayong mabilis tumakbo. Kahit na medyo kakaiba ang batang iyon. Hindi pa rin siya ganap na bihasa.
Ang pinakamabilis na bilis ng isang ordinaryong tao ay mga 30 kilometro kada oras lang. Pero ang bilis natin ay halos umaabot na sa 70. Maghintay tayo sa lugar. Malamang na nasa kalagitnaan pa rin ang daan yung batang yun, nagkakape pa. Ibig sabihin ni Kapitan, kailangan makabalik tayo bago magsara ang bangin. Para kaming nananakit ng bata, baka pwedeng humina-hinay tayo. Kahit bumaba pa tayo sa 60. Kung hindi, malamang mag-akyat pa si Kuya sa EG, habang nakayuko na lang siya papunta dito. Pagdating ng panahon, kailangan pa rin nating tawagan ang ambulansya niya. Hindi tayo nag-aalaga ng mga tamad. Kung wala man siyang kahit kaunting tiyaga, muling kong revaluate ang kanyang karapatang sumali. At saka, napabagsak niya ang ulo ng Demon Wolf King. Totoo ngang walang tatalo sa kanya sa buong mundo. Hindi maganda ang sobrang kayabangan ng mga bata. Dahil ikaw ang kapitan, ikaw ang magpapasya. Ano iyon? Bagyo ng buhangin o isang halimaw na hindi makakita? Shit! Anong nangyari? Nagulat ako. May tao sa likod, may tao. Paano yon posible? Shen Chayan. Ganito kabilis. Kahit isang ikalawang antas na mandirigma, kailangan maglabas ng buong lakas para mapanatili ito. Paano kaya makakabuo ng ganitong bilis ang isang ordinaryong tao? Shen Chayan, ikaw ba ay isang multo? Paano mo nagawa iyon? Lumipad ka dito. Kahit isang ordinaryong tao na espesyalista sa bilis na ikalawang antas na nagising. Tumakbo ng ganitong bilis, tiyak na mapapagod ka at manghihina. Ang batang ito ay tiyak na may itinatagong lakas. Enye. Maganda ang iyong bilis. Hindi lang maganda. Talagang hindi ka pani-paniwala. Wala akong nakitang henyo na makakagawa nito. Sa antas ng tao, makatakbo ng ganitong bilis. Nang tumigil siya sa tabi ko, walang kahit kaunting pagyanig sa lupa. Mas mahusay pa siya sa akin sa pagkontrol ng katawan. Ang sikreto ng bagong tao na ito ay mas marami kaysa sa inaakala ko. May 30 kilometro pa papunta sa Cliff Pass. Kung ganun, kung kaya mo ang lakas na ito, hindi na namin kailangang alagaan ka pa. Buong bilis pasulong. Kung kaya mo pang sumabay, pagdating sa outpost, inom tayo. Hoy hoy hoy, kapitan. Hintayin mo ako. Sige lang, kuya. Kung hindi ka magmadali, talagang matitira ka na lang puti. Bilisan mo nga ang takbo mo, malaking tao. Hindi mo pa nga kayang higitan ang isang baguhan. Hindi ka ba nahihiya? Tahimik ka, kung kaya mo, lampasan mo ako. Kung kaya ko ngang lampasan, di na kailangan pang sabihin mo. Ang saya pala, ganito pala ang feeling ng may che. Parang ginawa talaga ang katawan ng Kingling para magpa-cool. Maaari kong gamitin ang Yufeng para mawala sila sa paningin. Ngunit mas masaya ang magpahabol sa kanila. Mukhang hindi magiging boring ang mga susunod na araw. Marami pang mga pagpatay ang naghihintay sa akin upang anihin. Kapitan, mga nakatatanda. Sa wakas ay dumating na kayo. Naghintay na ako ng 5 minuto. 5 minuto, ibig sabihin huli siya sa huli. Nakapagpabilis tayo ng 5 minuto. Ito ay hindi kayang gawin ng karaniwang tao. Ako ang mag-iimbita ng magandang alak.
Ang alak na ito ay tamang-tama para mawala ang amoy ng malamig na enerhiya sa disyerto. Sang-ayon sa pustahan, ang alak na ito ay para sa iyo. Alaynan. Kapitan, masasabi ba nating nilulugod natin ang mga lobo sa loob? Hindi ito baguhan. Para itong halimaw na nakabalot sa balat ng tao. Tumakbo siya mula sa antas ng mortal hanggang sa tuktok ng ikalawang yugto ng napakabilis. Sino ba ang maniniwala kung ikakalat ito? Sige na, tigilan mo na ang walang kwentang usapan. Dumating na ang sasakyan ng mga sundalo. Sumama ka, Shen Qian, sakay tayo. Dadalhin kita sa punong tanggapan sa Jiangsheng. Dahil pumasok na tayo sa Pojunsi, may ilang karunungan na kailangang malaman mo. Lahat ng mga nagising at mandirigma sa loob ng bansang dragon ay sakop ng Tenyu Bureau. Ang Tianqi Bureau ay may 3 pangunahing departamento bilang pangunahing lakas. Ang una ay ang Pojunsi. Ito rin kami. Ito ang kalasag ng Tianqi Bureau. At ito rin ang pinakamatalim na sibat. Kami ang umaasa sa pagbubukas ng mga malalaking lugar na pinamamahalaan ng mga hayop. Ang mga miyembro ay mga matitibay na tao na nakaligtas mula sa mga patay. Ang kanilang estilo ng paggawa ay katulad ni Lin Qingyi. Pangalawa ay ang 7 Kill Division. Sila ang mga espiya at mamamatay tao sa dilim. Sila ang dalubhasa sa pagharap sa mga taksil sa loob at mga kakaibang demonyo sa lungsod. Huwag mong guluhin sila kung wala namang dahilan. Yung mga taong iyon, hindi masyadong normal ang isip. Yung pangatlo. Yung pangatlo ay ang tigring ulan. Kung ang buitre ay parang hukbo. Sila ay mga lone wolf. Mataas ang mga kinakailangan para makapasok. May pribilehiyo silang gumawa muna bago magulat. Isa sila sa mga aristokrata ng Changchuju. Siyempre, sila rin ang may pinakamataas na mortality rate. Maliban sa 3 departamento ng labanan, may 3 pang mga departamento. Ang Tiangong ang responsable sa pananaliksik sa armas at pag-upgrade ng kagamitan. Yung alloy na kutsilyo sayo ay produkto nila. Ang Shennongsi ang namamahala sa mga resource, pil, at logistics medical. Ito ang pinakamayamang lugar sa buong Longguo. Sa wakas, ang mga Tianxi, sila ang utak, na responsable sa pagsasama-sama ng impormasyon at taktikal na utos. Ang bawat hakbang namin ay sila ang nagplano. Ang 6 na ito ay bumubuo sa pinakamalaking makina ng kapangyarihan ng Dragon Country. Akala ko ito ay mga tuwid na salita mula sa aklat aralin. Isang mundong puno ng karahasan at interes. Tulungan mo si Kuya Chen na ayusin ang pagrehistro ng bagong empleyado. Oy, si Kapitan Lin mismo ang nagdala ng tao. Anong klaseng tao itong batang ito? Tianxi Bureau. Pangalan, Tianxi Bureau. Tianxi Bureau. Shen Qian. Edad. Antas ng martial arts. Unang antas o pangalawang antas. Kamakailan lang, tinaasan ang pamantayan ng Tianxi Bureau. Halos wala nang tumatanggap sa gitnang antas. Ganap na antas ng mortal. Lin Qingyi, nagbibiro ka ba sa akin? Dala mo ang isang estudyanteng walang kakayahan para sa trabaho sa mundong ito. Wala akong magagawa sa proseso. Kapag nalaman ito ng nakatataas, mawawalan ako ng trabaho. Bakit ka pa nandito sa bureau ng mga buwis? Sobrang yabang naman ng pagpasok sa likod. Kapitan Lin, kahit nakulang kayo sa tao, walang dahilan para magdala ng isang tao para lang makabuo ng grupo. Ganito ang kalidad, papasok sa ligaw na gubat. Kahit panglagyan ng ngipin sa kakaibang hayop, hindi sapat. Kailangan pang isama ang mga kasama. Hahaha. Hindi ko sinasadyang hindi bigyan ng respeto si Qingyi. Alam mo ang patakaran ng Pojun Division. Walang second level na lakas o bihirang talento. Hindi ka papasa sa pagsusuri. Hindi ko pa nga maipasok sa sistema. Lesiu, tingnan mo ito. Ikatlong antas na banyagang halimaw, Wind Demon Wolf. Yung hakbang na ito, talagang nasa mortal realm ang batang ito. Espiritu ng mambabasa ng kaisipan. Siya ay isang mambabasa ng kaisipan. Tianxi Bureau, mambabasa ng kaisipan. Isang pambihirang talento sa estratehiya, Tianxi Bureau. Kahit sa mortal realm, kaya niyang patayin ang ikatlong antas na kakaibang hayop. Para siyang isang halimaw. Tianxi Bureau. Alaynan. Shen Qian, Shen Xiaoji. Naka-aproba ang mga resulta ng laban, Shen Qian. Naka-aproba ang mga resulta ng laban, ikinalulugod ko. Ikinalulugod ko, Shen Yanshai. Kanina, nagkamali ang tatay ko.
Hindi niya nakita na ikaw ay isang espiritual na guro. Ginoong Shen, ito ang iyong AC card. Mula ngayon, isa ka ng opisyal na miyembro ng Jiangxin Pujunsi. Ayos na ito. Hindi mo ba sinabi kanina na hindi pwedeng tumakbo ang proseso? Ha? Mahalaga ba? Sa larangan ng digmaan ang nagsasabi kung sino ang panalo. Shen Chayan, kunin mo na ang iyong card. Sama ka sa akin sa imbakan para kunin ang mga kagamitan. Huwag ka nang tumingin, malalaglag na ang mga mata mo. Karamihan sa mga bagay dito. Hindi ka nakarapat-dapat gamitin ngayon. Ito ay pangkaraniwang uniforme. Damit na isinusuot kapag may misyon. Hinahalo sa 3 antas ng anino ng gagamba na sinulid para sa panlaban sa bala. Hindi kayang durugin ng karaniwang espada o kutsilyo. Hindi rin mapaputol ng maliit na baril. Nakahihinga at nag-aalis ng pawis. Ang bagay na ito ay ibebenta sa merkado. Siguradong makakabili ka ng isang bahay sa gitna ng lungsod. Ito ay ang linga 3 na uri ng unipormeng pandigma. Ang depensa nito ay 3 beses ng karaniwang damit. Kayang tiisin ang kagat ng 2 antas na halimaw. Ang pinakamahalaga ay, ito ay modular. Pwede mong i-install ang mga functional module sa mga interface na ito. Halimbawa, ang kinetic module ay pwedeng mag-increase ng 30% sa lakas. Ang Dragon Transformation Module ay pwedeng maglilihim at magbawal sa thermal imaging. Ang Vitality Module ay makakatulong sa buhay kapag malubha ang sugat. Pero isang basic na kinetic module ay kailangan ng 500 na military merit. Kapag i-convert sa pera, mga 5 milyon. Huwag mag-alala, kahit na mahal ang mga gamit ng Tian Gongxi, maganda ang kalidad. Pero sa kagubatan, makakatulong ito sa iyo na mailigtas ang buhay mo. Dalhin mo ito. Ito ang tactical terminal. Karaniwang tawag dito ay dogtag. Ang pangunahing gamit nito ay komunikasyon sa kagubatan, lokasyon. At pati na rin ang monitoring ng vital signs. Kapag nawala ka sa kakayahang kumilos, automatikong nitong ipapadala ang koordinato at huling video recording. Ang pinakamahalaga ay ito ay patunay ng iyong serbisyo sa militar. Automatikong nare-record kapag napabagsak mo ang kakaibang hayop o natapos ang misyon. Hindi mo na kailangang putulin ang kristal na puso para patunayan ang iyong tagumpay. Ginamit ni Lolong Chen ang akin. Na-record mula sa relo para maipasa sa iyo ang pagsusuri. Napaka-komportable ng ganitong sistema. Pagkatapos patayin ang kakaibang hayop, maaari ka nang umalis. Hindi na kailangan maghanap ng mga napanalunan. Sakto sa estilo ko. Subukan muna natin isuot. Kung hindi akma, pwede namang ayusin ang higpit ng armor dito. Sakto na, hindi na kailangan ayusin. May iba ka pa bang hindi naiintindihan? Naiintindihan ko na ng mabuti. Maganda ang kagamitan. Siyempre, nasisiyahan ako. Basta't nasisiyahan ka, umalis ka na. Ngayon ay ang iyong pangunahing bahagi. Heya, heya, heya. Ito ang araw-araw ng pagsasanay ng buwis. Ganitong antas ng pasilidad sa pagsasanay. Hindi ito mararanasan ng mayayaman sa labas. Lalo na ang gravity room. Para sa antas ng pagsasanay ng katawan, ito ay parang pandaraya. Hintayin mo. Narito na, narito na. Kapitan Shen Chen. Ito ang kinikilalang pinakamalakas na pundasyon ng pagsasanay sa buong kaharian ng Long. Ang karaniwang paraan ng pagsasanay sa katawan ay nakakabukas lang ng 30% ng potensyal. Kaya nitong buksan ang 100%. Kapag natapos, kaya nitong pag-isahin ang araw na pugon. Sa pamamagitan ng enerhiya at dugo, pinapalakas ang katawan. Ding, natuklasan ang kolektibong kasanayan na Dainichi Quenching Body Technique. Bukod sa inner kung, kailangan din ng outer kung. Ang Dainichi Quenching Body Technique ay para sa paglabag. Ito ay para sa praktikal na laban. Luksa, ang bahagi ay nailista. Salamat. Lesiu. Ito ang siyam na forma ng broadsword ng puwersa ng kamandad. Ito ay mga praktikal na teknik na binuo ng maraming naunang general sa mapanganib na labanan. Sa buhay at kamatayan. Pinapahalagahan nito ang bilis, katumpakan at lakas bagay sayo. Na-detect ang martial arts. Broadsword ng puwersa ng kamandad. Kasama ba ito sa koleksyon? Nakalap.
45-73. Sa probinsya, ligtas na gabi 45. 45-73. Beijing, Wu 45-73. Lakas ng mandirigmang Gu, ipagpatuloy Gu, halaga, gamit ang 45-73. Lakas ng mandirigmang Gu, ipagpatuloy ng dahan-dahan Gu, lakas ng Gu, gamit ang 73. Matandang Wang. Oh, hindi ba si Captain Lin natin ito? Ito ba yung bagong pasok na ibinigay mo sa akin? Malambot at makinis ang balat. Parang hindi siya angkop sa paghawak ng kutsilyo. Ang pangalan niya ay Wang Meng. Tawag sa kanya ay Iron Hand Mudblade. Dati siyang captain ng malaking grupo sa First Breaking Army. Isang tier 3 na martial artist sa Feifei Curtain. 5 taon na ang nakalipas sa A-level na alon ng mga halimaw. Upang masaklolohan ang mga kasama sa pag-atras. Nawalan ng isang braso. Nahulog ang antas. Ngayon siya ang punong tagapagsanay dito. Sa ngayon, marahil siya ay nasa ikalawang antas. Mas mabangis ang kanyang presensya kaysa kay Lin Qingyi. Nang lumampas ang kanyang espiritual na lakas. May pakiramdam na pangangati sa balat. Anong klaseng punong instruktor? Wala namang iba kundi isang tamad na naghihintay sa kamatayan. Kahit naputol ang isang braso, nawalan ng antas. Ang sugatang tigre ay may mga pangil pa ring nakakasakit. Medyo interesante. Ang mga kabataan ngayon ay matitigas ang buto. Mas matibay siya kaysa dati. Magandang potensyal. Pero mababa pa ang antas niya. Kaya siya ang ipinasa sa'yo. Ayon sa regulasyon ng baghaw ng digmaan, ang bagong kasapi ay kailangang makapasa ng pangunahing pagsusulit bago makalabas sa misyon. Siya ang magiging tagasuri mo. Kailan tumango si Guru Wang? Kailan ka ba makakasama sa akin sa biyahe? Ano ang pamantayan? Madali lang, kailangan mong makadaan sa 1-0 na hakbang sa ilalim ko. Sige, ang silid ng pagsasanay na 3 doon ay sa iyo na. Mag-enjoy ka. Huwag mo akong istorbohin habang umiinom. Ay. Kaya pala, tuwing nakikita ko ang matandang halimaw na ito, parang tinanggalan ako ng lahat at itinapon sa isang yelo. Malakas siya. Hindi ito tungkol sa lakas o hindi. Ito ay tungkol sa pagiging abnormal. Mahirap ba? Mahirap, iyan ay parang impyerno na mode. Masariwa ang hangin dito kaysa sa ilalim ng lupa. Noong 2 taon ako pumasok sa Broken Army. Mas gwapo pa ako kaysa ngayon. Punong-puno ng sigla. Akala ko ako ay henyo. Ngunit nagkasakit siya at nahiga sa kama ng kalahating buwan. Asat Visan. 3 buto ng aking ribcage ang naputol. Namaga ang mukha ko na parang baboy. Hindi na makikilala ng sariling ina ko. Noong nakaraang taon, sa huling bahagi ng unang yugto, matibay na kakayahan. Ang ika-4 na galaw, depensa, na nawasak. 1 buwan akong nakulong sa medical na kubo bago naka-recover. Shen Qian, hindi pa rin matibay ang iyong pundasyon ngayon. Huwag munang magmadali na sumali sa pagsusulit. Nga, hindi mo pa nga naabot ang rurok ng unang antas. Ngayon, ang pagsusulit ay sayang lang sa oras. Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Inilaan ito ni Lin para sa iyo. Isa ito sa pinakamagandang bahay dito. Ang kwarto mo ay nasa Ki 1,606. Nasa tabi lang kami ni Ifei. Kung may kailangan, kumatok ka lang. Maligayang pagdating sa bahay. Ginoong Shen Qian. Nakaset na ang temperatura ng silid sa 24 degrees. Nakahanda na ang mainit na tubig. Ito na ba ang mundo ng mga mandirigma? Sa mundong ito, ang karanasan ang tanging pass na makakatawid sa mga antas. Basta't sapat ang lakas, lahat ay may doble ang ibinibigay.
Kalagayan, nakatayo ng matatag. Kalagayan, normal kalagayan. 300, 105. 300. Hindi ako niloloko ni Lin Qingyi. Totoo ngang mahalaga ang Wind Demon Wolf na ito. 600 puntos ng militar na merito. Katumbas ng 6 milyong dragon coins. At ang panloob na purchasing power ay mas mataas kaysa sa pera. 7,250. Ding! Natapos ang pagdagdag ng puntos. Ang karaniwang mandirigma ay nangangailangan ng 3 hanggang 5 taon para maabot ang huling yugto ng unang antas. Ako ay gumamit lamang ng isang kisap mata. Ngayon, kaya ko nang talunin ang dati kong sarili gamit lamang ang aking katawan. Ginoo, dumating na ang iyong padala. Nakasetop na. Malakas ang lakas. Bukas ang demonyong instruktor na si Wang Meng. Sana bigyan niya ako ng konting sorpresa. Sa huling bahagi ng unang antas, kung maibabahagi ang bilis ng pag-angat na ito, siguro mapapansin nila at hulihin para pag-aralan. Ang pagtatago ng talento ay batas ng mahihina. Ang malalakas ay dapat ipakita ang kanilang galing. Kunin ang lahat ng mapagkukunan para mabilis na umakyat sa tuktok. Tanging sa pagwasak ng kakaibang nilalang magiging malakas ka. Tanging sa pagiging malakas mo lang mabubuhay ng may dangal. Kahit nakakaiba si Wang Meng, hindi rin ako mahina ngayon. Kung may kalaban, haharapin ko. Lahat ng bagay ay may katapat na depensa. Lahat ng mga mandirigma agad na maghanda. Magtipon sa plaza ng building 1. Agad na umalis. Kapitan, tao ni Shen Qian, dumating ka ng tama. Malaki ang sukat nitong banta ng mga hayop. Kailangan nating tumulong sa depensa sa hilagang bahagi. Iyon ay lugar ng matinding sakuna. Hindi ka pwedeng pumunta. Ikaw ay baguhan. Hindi ka pa nakapasa sa pagsusulit ng grupo. Kapatid, sundin mo ang utos ng leader. Pagbalik namin, saka mo kukunin ang pagsusulit ni Wang Meng. Shen Qian, ito ay utos, bantayan mo ang bahay. Pumapatay ng sarili. Iyon ay para sa karanasan. 3 antas na kakaibang hayop. Gaano kalaki ang magiging puntos ng laban niyan? Pasensya na, Team Lin. Sa labas, utos ay dapat sundin. Maliit na pag-unlad, dingding na nakawan ng tao. Ang planong ito ay sobrang perpekto. Anak, saan ka pupunta? Ay, hehe, bakit? Kaalis lang ni Lin. Ikaw naman gusto ng tumakas. O gusto mo bang maging pagkain ng mga kakaibang hayop sa digmaan? Takas. Guro Wang, medyo malaki ang pagkasabit ng sombrero mo. Iniisip ko lang,
Nakaysa dito maglaro ng mga pagsusulit na parang nagkukunwaring pamilya. Mas nakakapanabik sa akin ang mga halimaw sa frontline. Alam mo ba kung sino ang kausap mo, bata? Pinapalambing ka ni Lin Qingyi na babae. Iniisip niyang ikaw ay isang mahalagang tao. Pero sa paningin ko, isang bagong sundalo kang hindi pa nakakaranas ng digmaan. Walang halaga. Tapos na ba? Tapos na, kaya ako'y umalis na. Nahuli ako, naubos na ng iba ang karne. Hehe, ayos lang. Magaling, medyo may talento pero hindi alam ang limitasyon. Akala mo dahil bata ka, makakasali. Sa paghahari ng mga bituin, ikaw na ang pinakamagaling sa lahat. Ngayon, ituturo ko sa iyo ang isang leksyon para kay Linyato. Ang leksyon na ito ay tungkol sa paggalang at takot. Humiga ka. Medyo interesante. Kaya pala ang tapang mo. Ang galing pala ng mga paa mo. Pero hindi sapat ang mabilis lang na pagtakas. Isa pa, isang palo mula sa akin. Tamang-tama ang rurok ng ikalawang antas. Kakatapos ko lang ang level up ang Great Sun Body Refining Technique. At na-max out ko na ang Broken Army Sword Technique. Nangangamba ako na walang makakatest sa akin. Pero dahil sobrang mainit ang loob nitong matanda, gamitin natin siya bilang pang-ukit ng panggiling. Maganda yan. Baguhan, hayaan mo akong turuan ka kung ano ang tinatawag na kutsilyo. Hey! Pojun. Esan. Paano ito posible? Grabe, ito ba ay nakasakay sa palaso? Kahit pakainin mo ang ipinagbabawal na gamot ni Pojun bilang pagkain, hindi rin pwedeng biglang umangat sa huling yugto ng unang antas sa isang gabi. Heha heha. Guro Wang. Ngayon, may karapatan na ba akong pumunta sa larangan ng digmaan? Isang gabi lang, perpekto. Ang pag-angat sa antas ay parang pag-inom ng tubig. Mukhang magbabago na ang panahon sa Jiangsheng. Ito na ba ang katahimikan ng digmaan? Nagsimula na ang handog ng mga taktika sa labanan.